Gabi ng Misteryo. Okay, mga kamisteryo, dito pa rin sa ating programang Gabi ng Misteryo tonight. Pinag-usapan pa rin natin tungkol sa total lunar eclipse. Ano mo mga pinagginawa ninyo? Dito nakalipas na total lunar eclipse. Dapat talaga marami kasing mga pamahiin tungkol sa pulang buwan, di ba? Sabi nila dadanak daw ang dugo. Kaya nangyayari ang digmaan sa Middle East, and may mga kaguluhan sa ilang pang mga lugar. Pero alam po ninyo, if we believe in God, if we believe that God will do something for the goodness of all, wala yan, hindi mangyayari yung tinatawag nating matitinding dilubyo o matitinding challenges sa ating buhay bilang isang tao. Let's just hope, let's pray, magdasal po tayo kung ano nangyayari yan. Kaya dito sa nangyayari sa yung conflict ng US, Israel against Iran, meron din conflict ang Afghanistan and Pakistan, and iba pa rito saka yung alam nyo na yung pumuporma-porma sa ating kapitbahay dyan sa West Philippine Sea, dapat huwag tayong padalos-dalos sa mga action na dapat gawin. Kaya lang, yun lang nakakalungkot, marami naapektuhan dyan sa giyerang yan sa Middle East. So, total, linggo naman bukas. And I think meron na ring, meron na ring orasyon rata ang simbahang Katolika. Meron silang dasal na iniaalay para mabalik ang kapayapaan, iba't ibang panig ng ating mundo. Ipakita ko lang sa inyo itong bahagi pa rin ng aking video dun sa total lunar eclipse na to last March 3. Eto na. Going back to this one, ipo-focus ulit natin. Ayun siya. Ayun ang blood moon. Yeah. So it's about time that we have to change that mindset of negativity. Diba? It's about time to change that. It's about time to be more positive. Especially to sa planet Earth, Ang agenda ng mga galactic beings ay magkaroon ng pagkakaisa mga human beings. That's why they call us people of Earth as a whole. Mawala na yung division among nations, division among religions, division among color of skin, division of belief system, etc. Magkaisa, di ba? Kaya lang sobrang malayo pa sa katotohanan. So now, yun ang gusto nating i-suggest dito with this total lunar eclipse, that mean to be more positive. Ayan yan ang gusto ko ring i-emphasize, dudugtungan ko lang sinabi ko na yon, to be more positive, kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay bilang tao. And yung ascension process ay nagaganap na, pero ewan ko, masyadong mabagal, hindi naman natin pwersa ang buong sangkatauhan. I think whatever is happening right now sa ating paligid, kasama na yan sa proseso. Ayan, diba? So alright, so mamaya parinig ko pa sa inyo yung aking litanya dyan sa total lunar eclipse. But in the meantime, I think it's about time na iparinig namin sa inyo, ipakita ko sa inyo ito namang reaksyon ni Brother Deus Savas, isa ring spiritual healer, and meron din siyang ginagawa during full moon, during eclipse,
lalo na itong sa total lunar eclipse. Go ahead. Wisdom, pag-share ng yung wisdom, experiences, Brother Deus Abbas. For me kasi, iba yung aming mga practices, no? Like sa grupo ko before, nagsasalutation kami kay Supreme God, no? And then nagkakarga kami ng power, parang ganoon. So sa mga members, sa mga kasamahan, so ganoon yung ginagawa namin tuwing solar eclipse. Yung iba kasi hindi ko alam, meron kasi ibang mga practices nga ayaw nila pag may mga eclipse. Ayaw nila, hindi daw good ang energy pag ganun na eclipse. Meron yung iba na, although meron sa akin pagdating sa lunar eclipse is para siyang lalo ng blood moon, medyo parang may pagka-chaotic energy siya, no? Pero yun nga, sa akin naman nung time na yun, nung lunar nung blood moon, medyo nag-activate yung divine eye ko. So meron ako mga kasamahan na nasampulan ko ng reading. So yun yung parang nagugulat sila kasi pati yung mga pinakatago-tago nilang mga sikreto ay nalaman ko, pati yung mga hindi nila sinasabi. So nabulgar ko sila. So nung time na yun, sabi ko sa kanila kasi parang hindi ko rin naalala na blood moon pala. Sabi ko medyo activate yung ano ko ngayon, ang divine eye ko ngayon. So magre-read ako, try ko kayong i-read. So gulat sila sa akin. So yun yung naging experience ko this blood moon And then parang mas ako noon nung blood moon, para akong mas malakas yung pakiramdam ko, no? Parang pag ni-read ko yung tao, kasi nung blood moon nag-read ako, dalawang tao itong ni-read ko. So pag nag-read ako, para lang ako nanonood ng pelikula. So nakikita ko yung bawat situation, bawat parang nagla-line parang sa likod natin. Parang meron kang diyan na naka-line lang diyan. So binabasa ko 'yon. So far tumpak naman yung mga readings ko doon sa kanila. Wala namang mali na sinasabi ng mga tao na 'yon. So they confirm it, and okay naman, at napabilib sila at napahanga doon sa reading na ginawa ko. So yun lang ang mga practices na ginagawa ko. Hindi ako masyadong nagbibilad, pero ang iba kasi pag lunar and sa blood moon, usually ang iba hindi nagpapabilad kasi chaotic energy daw yan, which is merong chaotic part, pero it depends on you kasi depende rin yan sa practitioner on how you digest the energy that comes from your surroundings. So tayong mga practitioner, tayo talaga ang magda-digest niyan, no? Kayo ang dapat mag-digest ng mga energy na yan, na para kung ito ba ay makatulong sa inyo at makasama sa inyo, so you can deflect that and you can digest that energy, na which is yun lang yung kailangan ninyo at yun lang yung ma-absorb ninyo. So when it comes to energy, dapat maging kayo, kung kayo po ay isang practitioner, lalo na sa mga empath. Mga empath is more on sila, mas nila yung energy, mas napapansin nila yung energy sa kapaligiran, ayan, energy ng palibot nila. So usually sila yung mabilis makaramdam ng mga about sa emotion ng tao, nakakaramdam sila. So yun yung sa mga empath, no? Makita pa lang nila yung tao na they feel that what they feel. So nararamdaman din nila kung ano meron sa tao na yun, na tiningnan nila. So iba-iba kasi ang gift, no? For me, we cannot categorize it all in one. Kasi different ang knowledge, ang practices, and different din ang belief. So ikaw na lang talaga bilang isang human ang magda-digest ng kung ano yung mas karapat-dapat at katanggap-tanggap lang sa katawan mo na enerhiya at na kaya mong papasukin, at kung ano din yung mga aral na kaya mong gampanan at gawin, no? So nobody about sa blood moon naman,
iba yung pamamaraan namin, no? Lalo na sa grupo ko noon, at pinapractice ko pa rin ito, no? Pagdating sa mga lalo na lunar blood moon o lunar eclipse. Sa amin kasi basta pag lunar eclipse, meron akong ginagawang ritual. Ang ritual namin is salutation to the Supreme God, no? So nagsasalutation kami niyan, and then yung iba naman, no, may ritual na ginagawa. So meron din naman, no, may mga, lalo na yung mga ritualista ngayon, meron pong ginagawa yan sila every full moon. So either blood moon man yan or whatsoever na moon phases, meron yung mga kaakibat na ritual, no? And then meron ako nabasa kasi, no, ang Israel ay nakikipaglaban yan sila pag mayroong malapit na ang blood moon. Ano yan, parang yun ang nabasa ko noon sa isang book, no, na parang yan ang hudyat nila sa pagkikipagdigma pag blood moon, yan, pag nagkakaroon ng blood moon. So yun yung na-observe ko rin siya ngayon, at saka itong last year pa, no, na medyo din yun, blood moon din yun, parang umatake sila o nagre-response sila sa mga kaaway nila blood moon, tuwing blood moon. So yun lang yung mga yung mga nabasa ko before, no, sa books namin. And then sa amin kasi, sa akin personally, I pray, no, and we have a salutation prayer, no, and then parang magre-renew kami ng vows, no, or kung sa mga ibang mga antingero pa yan, ay para silang nagkakarga, no. So kami, every lunar and solar eclipse, meron kaming salutation to the Supreme God, and then para kaming nagkakarga niyan, kasi ang belief namin is different naman sa iba. So meron kasi kaming paniniwala ng parang Diyos ng liwanag at Diyos ng dilim. So isang Diyos siya, pero meron silang tinatawag nating parang panahon, kanya-kanya sila ng panahon. So yun yung mga pinapractice namin. So meron pa akong ginagawa, isa parang nagmamas kami or nagkakaroon kami ng worship, no, together with my mga members before. And then yun, sa ritual naman, usually pag blood moon, hindi ko kabisado yung mga ibang mga ibang ritualista, kasi iba-iba po ang mga style ng mga ritualista. So hindi po kami pare-pareho, kasi merong ibang mga ritualista na nagbe-base sa moon phases, meron din mga ritualista na hindi nagbe-base sa moon phases, kasi bago nagkakaroon ng mga moon phases na yan, ang mga sinauna kasing mga ritualista hindi naman gumagamit ng ganyan. Later on lang naman yan, lalo na sa mga witches na gumagamit ng astrology. So ang pinakagamit lang talaga before ng mga ritualista is maring buwan, meron din yung mga tinatawag na sa araw, no. Merong tuwing Martes lang at saka Biyernes, nagre-ritual sila, naggagamot sila. Merong mga ganung pamahiin, no, lalo na sa Mindanao parts ng mga healers. Pero dahil nga dumating itong mga witches, no, na nag-introduce, merong mga ibang Pilipino na naging member ng mga witches coven, and then sila po ang nagpapaliwanag ng at nagpa-practice ng mga witches practice dito sa Pilipinas. So iba-iba kasi yan, no? Hindi lang isa ang practice ng pagdating sa witches. There are a lot of focuses, no? May mga focus din yan sila. Yung iba divination, merong iba rituals, merong iba readings, tarot card. Ayun, so sa mga gustong lumapit sa akin, pwede po kayong mag-PM sa akin sa DS Aba Facebook.
Pwede kayo mag-PM sa ayun, so sa mga gustong lumapit sa akin, pwede po kayo mag-PM sa akin sa Dios Abbas Facebook. Pwede kayo mag-PM sa akin, either magpapagamot or magpaparitual. So yun po ang aking contact, no? So doon lang po kayo makipag-usap sa akin. Kung ano man yung mga problems ninyo, pwede nyo pong idulog sa akin, and then we can have ng tarot reading. So nagta-tarot reading din po ako, no, if gusto ninyo. Thank you, Brother Deo Saba, sa yung binagi sa amin na yung wisdom about total lunar eclipse, sa mga ritual na ginagawa mo, and hari naway makatulong sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, ang yung ibinahagi sa amin ngayong gabing ito sa ating programang Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. And of course, tonight, ito na. Ituloy pa rin natin yung ating sharing itong ating video, during that time sa total lunar eclipse. Okay. Okay. Use our mind in a more positive way, and we have to focus on good future of human beings. Hindi mo tanong ng pag-asa, no? Basta manalig lang tayo sa lumikha. There's only one God that we have to believe, that we have to trust, which is God. In Christianity or Catholicism, we call Him God. Of course, nandiyan si Jesus Christ. Sa ibang mga religious belief system, they have their own God na talagang very positive and very powerful, and counterpart ng paniniwala sa ibang reliyon. Ganun lang gawin po natin. So, sa ating mga kamisteryo, sa ating mga ka-adventure, lagi tayong magtiwala sa panglimika. Alright? See you and stay safe always. Enjoy the view sa Blood Moon. Okay. Ang Blood Moon. Dali lang. Okay, so ngayong pa rin gabing ito, mga kaibigan, ako yun kanina. Yun yung in-upload ko na video habang kinukunan ko yung total lunar eclipse. Actually, sa part na hindi pa siya ano na rin siya, kasi blood moon na siya, total, kasi from 7:04 ba yun in the evening hanggang 7:54, yun yung totality ng lunar eclipse. Magandang panoorin, di ba? Very rare astronomical event. Kung na-miss ninyo, wala tayong magagawa doon. Maybe mayroon pa panibagong ganyan next year. Kasi this year, based na rin doon sa aking naunang ipinakita sa inyo, we only have 2 lunar eclipses. Ito yung unang-una, itong total lunar eclipse. And yung pangalawa ay partial lunar eclipse. That will be on Agosto this year. Alright, tonight, atin namang pakinggan ano nga bang inspiring words na may share sa atin, wisdom ni Brother Arvin Capasilio. Ano bang ginawa niya during this total lunar eclipse? Meron ba siyang ritual? Brother Arvin, ito na si Brother Arvin Capasilio, isa nating nasamahan sa metaphysical research. Go ahead, Brother Arvin. Kanilang lahat, mga kababayan, Arvin Capasilio po ng Quezon City. Hello at magandang gabi po sa kanilang lahat, mga kababayan. Arvin Capasilio po ng Quezon City at welcome po sa programang Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio.
March 3 ng gabi po, naganap po ang tinatawag na lunar eclipse. Ano po bang lunar eclipse? Ang lunar eclipse po ay isang pangyayari na kung saan mag-a-align po ang moon, ang earth, at ang sun. So anong tendency? Mawawalan po ng liwanag ang buwan. Magiging kulay pula po ito dahil nga po yung kulay po ng apoy ng araw ang nagre-reflect sa buwan. Kaya po nagkakaroon po tayo ng blood moon or red moon. Ang pangyayaring po ito, hindi naman po yan pang matagalan, saglit lang po. Siyempre, ika nga, dadaan lang po ang buwan at ang araw. Yan. Magkakaroon po ulit ng liwanag ang buwan. Lunar eclipse. Luna, from the Latin word meaning moon. Eclipses, from the Greek word meaning disappearance or abandonment. Kaya, lunar eclipse, yung moon magdi-disappear but not forever, only for the meantime. Sari-sari po ang mga paniniwala tuwing nagkakaroon ng lunar eclipse. Sa Pilipinas nga lang po bad omen na daw yan. May lalabas daw na aswang, mamalasin, may mga buntis na hindi manganganak, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi ko maintindihan kung makakatulong ba sa atin, tinatakot lang tayo o basta. Then during the ancient times, halimbawa po sa lugar ng mga Babylonian, Assyrian, Mesopotamian, ang belief naman nila na kapag magaganap ang lunar eclipse, hindi po lumalabas ang mga hari o ang mga pinuno. Bakit? Para sa kanila po, ang lunar eclipse, ang paniniwala po nila, mamamatay o ma-overthrow ang hari, ang kanyang kingdom, or madidethrone siya, mawawala po siya sa trono. Sa China naman po, kapag nagaganap ang lunar eclipse, nag-iingay po sila, nagdadrum, nagkakalampag ng mga gamit, kasangkapan at kung ano-ano. Bakit? To drive away the dragon, kasi ang paniniwala po nila, yung buwan, kinakain daw ng dragon. Sa ancient America naman, nung panahon po ng mga American Indians, ang paniniwala naman po nila, yung buwan daw, kinakain daw ng serpent or ng mga jaguar. So anong ginagawa nila? Katulad ng mga Chinese, nag-iingay din po sila kapag nagaganap ang lunar eclipse. At ito naman po, sa ancient India, they consider it a spiritual awakening. Ano pong ginagawa nila? Nagfa-fasting po, nagpe-pray, and nagme-meditate po sila. And in fact, this is the powerful time of meditation, which I agree. Kaya po magandang topic ang lunar eclipse para sa akin, kasi po, this is a life-changing moment. Ito po yung panahon ng emotional healing. Ito po yung panahon ng mga unheard emotions natin. Sabihin po natin, ilabas po natin, i-release po natin. Ganun din po sa mga emotional baggages po na dinadala natin. Yung mga mabibigat na nasa ating mga kalooban. Ito po ang panahon para ilabas na po natin, i-release na po natin, bitawan na po natin. Lagi po natin tandaan, your body remembers what your mind tries to forget. Kaya ang lunar eclipse din po is also a time for realization. Go back to yourself. Balikan mo sarili mo. Maaring yung mga sagot sa mga katanungan mo, matatagpuan sa iyo kapag bumalik ka sa sarili mo. Yung pala, yung mga sagot sa tanong mo ay nasa loob mo na. Kailangan mo lang harapin ang sarili mo. Kaya ano po bang magandang gawin kapag nagaganap ang lunar eclipse? Ito lang pong suggestion ko. Number 1, it's time for journaling. I-journal mo. Magsulat ka. Ito yung mga naramdaman ko, mga naranasan ko. Ito yung mga mabibigat na dinadala ko. Yan, sulat mo lahat yan. Sulat mo. Pagkatapos yung iba, ginagawa nila, tinitiklop, nilalagay sa apoy, sinusunog kasi yung usok niya, meaning you are already letting go of those emotional baggages. Yung mga dinadala mo mabibigat sa sarili mo. It's also time for praying. Manalangin po tayo. Ang pananalangin, kahit anong oras naman yan,
Pero kung gusto mo, sabayan mo ang lunar eclipse para maalala mo rin kung ano yung mga dapat mong i-release, i-let go, i-realize. Ikatlo, ano po bang magandang suggestion ko tuwing lunar eclipse? Meditation. Mag-meditate po tayo. Alam nyo po, very powerful ang meditation. Ika nga, in prayer, you talk to God. But in meditation, God talks to you. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, bumalik ka sa sarili mo, lahat ng sagot sa katanungan mo, dito nyo po matatagpuan. Bakit ako nagkaganito ngayong panahon na to? Sino ba ako? Yan, nandyan po yan. Meditate po kayo. Discover yourself, know your strength, know your weakness, kilalanin mo ang sarili mo. At ang ika-4, it's time for cleansing. Yan, kasama syempre sa cleansing, letting go. Alam nyo, 90% of diseases are caused by emotions. Sabi nga po ng yumao na isa sa mga hinahanga kong doktor, si Dr. Yulen ng Hawaii, yung doktor na nakapagpasara ng isang mental institute doon sa lugar nila, kaya ka naman pala nagkakasakit, there are memories na dapat mong i-let go. Kasi those memories na nandyan pa sa'yo, they are carrying those pain. Yan. And those pain, they vibrate to your body. Kaya nga, the body remembers what your mind tries to forget. Nandito pa yan, yung mga emotional baggages mo. Aba, alisin mo na. Let it go. Ika nga. Kaya para po sa akin mga kaibigan, napakaganda ng lunar eclipse. It's a reminder of a life-changing moment. Kasi sabi nga po nila, kaya ka nagkakaganyan, hindi ka naman natatakot gumaling Hindi ka naman natatakot umasenso Alam mo kung saan ka natatakot? Yung maging bagong tao ka. Yung magbago ka. Yung may mga bagay na dapat kang palitan. Yung may mga bagay na dapat ka nang alisin sa buhay mo. Hindi mo kasi magawa. Kaya, wala pong nakakatakot sa lunar eclipse. Siya nga po pala sa mga kaibigan kong nakikinig, Jason Monreal. Alright, so yan po ang kabuuan po ng ating pagtatanghal ngayong gabing ito mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo, and discuss nga natin tungkol sa total lunar eclipse. Ang akin lang naman, whether may mga eclipses or not, actually yung full moon malaking bagay na yun sa atin. Every full moon, very strong ang energy, very potent. Yan. That's the right word. Potent. Ibig sabihin, kung potent, kung ano man ang inisip mo o pinagpe-pray mo, gagawin mo, ano kasi to, either good or bad. Saan ba kayo? Good or bad? Dapat sa good, o diba? So, dapat good. Yan. So, very strong sa full moon. Sabi nga nila, kung maglilipat bahay ka, gawin mo tuwing full moon. Kasi yun yung completeness. Kung meron kang pinapagawang bahay, dapat kumpleto na sa full moon. Ayan. Alright? So, unang-una, dahil nakikita pa natin itong ganitong mga astronomical event, unang-una magpasalamat tayo sa ating poong bikha na lumalang ng langit at lupa. Isa lang ho yan na lumalang. Magkakaiba lang sa kung anong tawag natin sa ating Panginoong Diyos. Sa iba't ibang mga reliyon, sa iba't ibang mga kultura. But there's only one na very powerful, very supreme. Wala na yan. Hindi na wala nang masihigit pa dyan. Kasi ultimo yung mga nasa dilim. Kinikilala pa rin nila ang ating poong lumikha. Yung mga exorcists nga, di ba? Yung mga spiritual healers, if they heal people that are possessed, pag binanggit na yung pangalan ni Jesus Christ, ano na yan, atas na. Di ba? So, manalig po tayo sa ating poong lumikha. Manalig po tayo sa mga divine beings. Ako, I always suggest that we have to
believe in God, makipag-commune tayo sa ating guardian angels, sa ating mga archangels, nandiyan lang po sila. And bago ako tuluyang magpaalam tonight, lagi kong sinasabi sa inyo, be aware kung ano yung ginagawa natin, yung ating sarili, at kung may mga tao tayo nakakasalumuha, be sensitive. Kung mayroon kayong naramdaman dito sa inyong puso na against sa inyong the goodness of yourself, I think it's about time na layuan na natin sila. Alright? Huwag po tayong magpaputong kung hindi po natin kabisado. Alright. Marami pa rin yan. Yung spiritual warfare, tuloy-tuloy pa rin ho yan. Magaling kasing magtago yung mga nasa kabila. Pero alam po ninyo, basta nananalig tayo sa pong lumikha, doon lang po tayo. Let's just be good, and let's always do good and do it right to other people. Huwag na po tayong gumawa ng ano nga man nangyaring sa paligid. Dayan po ninyo, may mga resolution po yan. O, diba? Ipag-pray na lang po natin sa ating pong lumikha. Maraming salamat sa mga tumutok po sa ating Gabi ng Misteryo tonight. Huwag po niyo kalilimutan, maybe next Saturday, pag-usapan naman natin tungkol sa, I don't know kung mapag-usapan natin yung retrograde. Kasi ongoing retrograde ngayon. Also, may mga upcoming tayong episodes. Kung hindi natin may pasok yung retrograde next Saturday, we will be discussing about Lenten season. Parang unang bugso ng talakayan about sa Lenten season. May mga napasyaran tayong iba't ibang mga simbahan, may nakausap din tayong mga taga-simbahan to inspire us about Lenten. Alright? Dito pa rin sa ating programa Gabi ng Misteryo, kaya walang absent tuwing Sabado alas 10 na gabi sa DZRH. See you all. Gabi ng Misteryo.